Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong dalawang topic na pag-uusapan dito, no. Unahin natin itong post na to ni Maginhawa. Yun ang title nung page or yung name ng page. Ang sabi dito, so tungkol sa aksidente to. Nakalagay kasi dito, ako ang binangga, siya ang namatay. Pero bakit ako ang nakulong? Imagine this, may lisensya ka, may helmet, maayos ka mag-drive, sumusunod ka sa batas, tapos may sumalpok sa'yo, walang lisensya, walang helmet, reckless at walang pakialam sa kalsada. Dahil sa kanya may nangyaring banggaan at siya ang namatay. Sino ang nakulong? Ikaw. Bakit ganito ang hustisya sa Pilipinas? Bakit kung sino pa ang sumusunod sa batas, siya ang nadidiin? Bakit yung irresponsable biglang nagiging biktima, ikaw ang salarin? Ang masakit, ikaw na nga yung nag-ingat, ikaw pa ang kailangan dumaan sa kulungan. Ang pamilya ng irresponsableng driver pwede magsampa ng kaso laban sa'yo. Hindi ba dapat baliktad? Kailangan ba talaga magdusa ng isang taong ginawa ang tama just because siya ang buhay? Hindi ba panahon na para baguhin ang ganitong sistema? Tama ba yung konsensya, may lisensya at may malasakit sa kapwa ang ikulong? Habang yung lumabag sa lahat ng batas ay pinagtatanggol pa. Baka bukas ikaw na ang makulong kahit wala kang kasalanan. Medyo medyo fallacy to eh. Hindi ko kasi maano si yung ating legal advisor, hindi nagre-reply. Pero parang natalakay ko na itong ganitong senaryo. Meron akong na experience. Hindi ako ha. I mean, meron ako napanood pala, sorry. Hindi ako naka-experience ito. Alam niyo yung sa MCU, tapat ng MCU. 'Di ba? Ito yung EDSA. May overpass yung MCU, 'di ba? Matagal na to, college pa yata ako. Ang nangyari ganito, may tumalon doon sa overpass. Ngayon, tumalon siya, may umaandar na kotse, doon siya bumagsak. Patay yung tumalon. So kinasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide yung nakabangga. Now, ang tanong ko, bakit gano'n? Hindi niya naman kasalanan. Hindi naman kasalanan yung gano'n. At ba't siya yung kakasuhan? Ganyan din ang tanong ko noon. Pero ang sa pagkakaalam ko, no, correct me if I'm wrong, hindi naman makukulong yan eh. Correct me if I'm wrong ha, baka magkamali ako. Kasi ang alam ko dyan, yung pagsampa kasi ng kaso, formality lang yon. Standard yon na dapat may magsasampa sa'yo ng kaso. Diba? Formality lang yun eh. Tapos, pag pinasa sa fiscal yon, mababasa naman ng fiscal yung report. Kusang ibabasura ng fiscal yon pag na-clear yung pangalan mo. Yun ang pagkakaalam ko. Oo, kakasuhan ka nga, pero formality lang daw yun eh. Para at least kahit pa paano, may, alam mo yun, hindi ko alam kung para lang ba may iharap yung pulis. Pero alam din ng pulis yun eh, makikita naman ng fiscal yung yung police report eh, yung investigation eh. For example, ikaw ay tahimik na nagmamaneho tapos biglang may tumalon sa harap ng kotse mo, 'di ba, na hindi mo alam. Katulad dito sinabi mo, ayos kang nagmamaneho, biglang may bumangga sa likod mo. Tapos tumilapon yung nakabangga sa'yo dahil lasing, tapos namatay. Kakasuhan ka nun. Tapos gagawan nyo ng police report eh. Then sasampahan ka ng kaso. Pag nabasa ng fiscal yon, makikita naman, titimbangin naman ng fiscal yon eh. So ito palang taong to ay kung saan na ibabasura yon. Well, yun ang pagkakaalam ko ha. Pero correct me if I'm wrong. Kung hindi ko kasi
makontakto si si Sir Irv eh. 'Di ba? Ano 'yun? Hindi ka naman doon. Pwede ngang ipasok sa insurance 'yun eh. 'Di ba usually pagka accident, pag nabangga ka, deny ka sa insurance. Pero kung mababasa din naman ng insurance yung police report kung paano nangyari, pwede. At least mapatunayan man lang na hindi ka liable doon sa nangyari. Ang masakit nito, paano pag walang witness? yun ang yung masakit, walang witness, walang nakakita. 'Di ba? Siyempre, ang re-relayan mo lang 'yon. Lalo na pag sa liblib na lugar nangyari. Meron naman sa Mindoro nangyari niyan, sa amin naman, pero hindi naman kami pinagbintangan. Yung matanda, nakita namin nakahandusay na sa bike. Nakagano yung matanda. Ang feeling namin na disgrasya siya sa bike. Ang ginawa namin, sinakay namin siya sa pickup truck, dinala namin siya sa ospital. 'Di ba? Pero napag-isip-isip ko nung time na 'yon, paano kung halimbawa ang lumitaw kami ang nakabangga doon, 'di ba? Paano pagka lumitaw kami yung nakabangga doon sa tawag dito, doon sa matanda? Siyempre, ang aanuhin lang namin, nakita lang namin yan nakahandusay eh. Paano kung may nag-hit and run pa lang na una doon, 'di ba? At tapos kami yung may sasakyan. Parang napag-isip-isip ko, pwede pala kaming ipitin nun. Tapos pag nagkaroon ng malay yung matanda, kami yung ituro. Awa ng Diyos, hindi naman kami yung tinuro, di ba? Yun, automatic ito. Lalabas naman sa investigasyon ng pulis ito eh. Yung sa ikukulong, parang hindi naman. Di ba? Parang hindi. Baka nga sa pulis pa nga lang na yan eh. Maliban na lang kung halimbawa ikaw yung nakabangga, no? Let's say halimbawa nakatulog ka or biglang may tumawid na bata, 'di ba? Depende pa rin 'yun eh. Yung ikaw ang makakabangga ha, pero pag ikaw yung binangga, alam ko hindi eh. Pero na lang doon sa scenario na binigay ko na tumalon sa overpass, na sumalpok sa kotse mo, na ang litaw ikaw yung dahilan kung bakit ikaw yung Pero hindi ito. Sa tingin ko hindi yan. Next. Kung sampahan man yan, formality na lang. Mababasura din. Next issue, no? To. Nangyari na ito dati sa Ali Mall, Cubao. Ito trans woman hinarang ng janitress sa CR ng babae na trauma na pahiya. Degrading at traumatizing. Basahin nga natin to. Sabi dito, trans woman hinarang ng janitress sa CR ng babae na trauma na pahiya. Degrading at traumatizing umano ang naranasan ng isang trans woman matapos pagbawalang gumamit ng ladies comfort room sa isang shopping center. Inalmahan ng transgender woman na si Ayumi Nicole ang pagharang daw sa kanya ng isang janitress na gamit ang women's CR sa loob ng naturang mall. Tingnan nga natin to. Si Ayumi Nicole. Tingnan nga itsura ni Ayumi Nicole. Baka naman kasi, sorry, baka naman kasi mukha ka naman talagang lalaki. Tingnan natin. Na-curious ako doon sa itsura ni Ayumi Nicole eh. Ito. Same na Ayumi Nicole. Ayumi Nicole ba to? Same na Ayumi Nicole. Mukha ka naman, medyo mukha kang lalaki eh. Mukha kang lalaki, sir. So ito yon. Hindi mo gusto kumano kay girl, kuya gani, LGBT, kuya miss, trans, kuya miss. Tika.
Hindi mo gusto kumano kay girl, kuya gani, LGBT, kuya miss, trans, kuya miss. So, no? Basahin nga muna natin yun. Yun yung video na yun. Tingnan natin, bakit parang... Ito. Mukhang baka sa Cebu nangyari to, Bisaya yung usapan eh. Sa video na kumakalat sa social media, nakikitang nasa labas ng CR ang trans woman habang binivideo ang janitress kasamang isang lalaking security guard sa loob ng men's room. Inalmahan ng transgender daw. Nagpaliwanag si Ayumi sa mga ito na babae siya at member ng LGBTIA plus community at isa ngang transgender. Diin mo ko gusto mag-CR. Girl ko yan, gani. Sorry akong nabubutcher ko yung Bisaya. Sorry. I-zoom natin, no. Diin mo ko gusto mag-CR. Girl ko ya gani. LGBT ko ya miss. Trans ko ya miss. Ang maririnig sabi ni Ayumi Nicole sa 11-second video clip na ibinahagi niya sa Facebook. Kasunod nga nagsabi ng insidente, nagpost uli sa Ayumi tungkol sa insidente na nangyari raw noong August 19, 2025. Inaddress niya ang open letter sa management ng mall. Narito ang nilalamon ng liham. I am writing to strongly raise serious complaint about an incident of discrimination I experienced, which left me deeply traumatized and humiliated. Today, August 19, 2025, I attempted to use the women's restroom at your establishment. However, the janitress on duty stopped me from entering and treated me as though I had no right to be there. To my shock, she even called a security guard, escalating the situation unnecessarily and subjecting me to public shame and humiliation. Sabi ng tama yun yung ginawa ng janitress. Tama yun na magtawag siya ng security guard. Kasi baka mamaya, inaano mo na siya eh. Ina-underpower mo na siya eh. Kasi, di ba, wag naman tayong alam ko pagka-entitled ng membro ng LGBTQ. Di ba? Kaya tumawag ng security guard dyan, masyado mo na siyang siguro, tinatabunan si ating janitress. As a member of LGBTQ community, I felt singled out, disrespected, and discriminated against in a place where I should have felt safe and welcome, anya pa. Ate or kuya, kasi ang pinasok mo po ay pag-aari ng mga babae. Babae yung yung nagdi-decision doon na hindi ka pwede doon. May karapatan sila. 'Di ba? Hindi naman pinagbabawalan yung pagiging bading mo. Hindi puro karapatan mo lang yung yung dapat i-take consider. Karapatan din ng mga babae. Paano kung hindi komportable yung mga babaeng nandoon? Kasi alam nila lalaki ka. Kasi ang magiging problema niyan, sir, yung ginagawa mo, paano pag may yes, sabihin na natin ikaw, babae ang tingin mo sa sarili mo, babae ka, no? Paano pag may nagpanggap na manyakis, na bading kunyari? 'Di ba? Paano 'yon? Madi-differentiate ba nun? Yung mga bading sa hindi? Hindi ito discrimination eh. Pamimilit mo ito ng gusto mong ikaw ang pakisamahan. Binanggit niya pa, nakasaad sa Iloilo City Regulation Ordinance Number 2018-090 Anti-Discrimination Ordinance of Iloilo na nagbabawal ng anumang form of discrimination na may kaugnayan sa sexual orientation. Okay, granting, no? Hindi ba parang hindi na pagdi-discriminate yung pinaglalaban mo diyan, pagiging entitled mo na?
I'm so sure nung una maganda ang pakiusap sa'yo ng janitress. Diba? Hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko alam kung ano ba yung tinutukoy na discrimination dyan. Pinagbawalan ka bang mag-CR? Hindi naman siguro. Mali lang talaga yung pinasukan mo. Yun kasi yung point dun eh. Hindi ka naman dininay ka ba ng ng service? Dahil ka? LGBTQ ka? Hindi naman siguro. So kung form of discrimination yan, kahit siguro lalaking-lalaki papasok sa CR ng mga babae, tapos pag hindi siya pinayagan doon, pwede siyang panawagan na diniskrimina siya? Hindi siguro. Pinapayagan ka mag-CR, kaya lang hindi lang dun sa lugar na yon. Kasi yung mga tunay na babae na tunay na may karapatan dun sa lugar na yon ay hindi pumapayag. Maliban sana ganito, ganito ang nangyari. Pinaglaban ka ng mga babae dun. Yon. Agree pa ako na diniskrimina ka. Pero kung walang pumanig sa'yo, sabagay, malawak kasi yung ano ba yung yung form of discrimination na yan, paano ba kasi hindi naman kasi specific to eh. Pag ikaw ba tinanggihan sa CR, discrimination na ba yon? Paano kung valid yung reason? Hindi ka naman siguro binawalan. Yung pag-CCR ang pinag-uusapan ha. Yung pag-CCR. Hindi ka naman siguro binawalan dahil bakla ka. Actually, pwede ka mag-CR. Hindi nga lang doon sa lugar na may mga babae. Pwede ka doon sa lalaki. Hindi pagdidiskrimina yon. Kasi medyo tricky ito eh. Sa totoo lang eh. Kaya minsan pag nagsasalita ako, parang binabawi ko din kasi baka mamaya mukhang diskriminasyon nga. pero hindi eh. Yung pag-CCR mo mismo, inuulit ko yung pag-CCR mo mismo, hindi naman binawal sa'yo eh. Pwede ka mag-CR, wag lang dun sa lugar na hindi ka pwede. Kasi unang-una, lalaki ka ba o babae biologically? Yun ang tanong ko. Kung lalaki ka biologically, doon ka sa panglalaki talaga. Kasi yung gender na yan, sorry ha, yung gender kasi, sa isip nyo lang yan eh. Hindi sa isip ng buong mundo yun eh. Yes, kung halimbawa, nasa isip nyo babae kayo, kalayaan nyo yun eh. Sa isip nyo lang yun. Hindi sa isip ng ibang tao. Actually nga, ibig ko sabihin, kasi kung dinidiscriminate kayo, dapat yung pagko-cross-dress nyo, pinagbabawal na rin eh. Pero pinapayagan naman kayo maging malaya eh. 'Di ba? Malaya naman sila eh. Mag-holding hands nga kayong dalawa, pares kayo lalaki, pwede naman eh. Hindi naman pinagbabawal yun eh. May mga certain talaga na hindi nyo pwedeng ipilit. 'Di ba? May mga bagay talagang hindi talaga pwede kasi nga hindi naman talaga kayo tunay na babae. Ang pagiging babae nyo ay nasa isip nyo lang. Hindi fact. 'Di ba? Hindi porkit inisip nyo na babae kayo babae. Paano ako isipin ko na puno ako, di puno na ako, ganun ba? Katulad nga yung sinabi ni Sir Oya Bak, yung aking legal advisor. Halimbawa, namatay tayo parehas. 'Di ba? Namatay tayo parehas. Tapos, yung kalansay natin, after 100 years, nahukay. Hindi naman madidetermine dun sa kalansay natin na, ito ay transgender. Ito ay, 'di ba? Hindi naman
Ang aanuhin lang dun sa kalansay natin, babae o lalaki. Kahit pa ipakat mo yung ano mo, yung putotoy mo, lalabas pa rin yung mga sizes ng buto mo ay panlalaki pa rin. Pati DNA mo pag in-extract. 'Di ba? Hindi mo matatakasan ng katotohanan. Inuulit ko yung pag-iisip nyo na babae kayo, sa inyo lang 'yon. At kalayaan nyo 'yon. Kalayaan yung isipin kung ano kayo. Pero hindi niyo pwedeng hindi obligasyon ng buong mundo na i-modify namin yung katotohanan sa amin para lang sakyan yung subjective point of view nyo sa sarili nyo. 'Di ba? Kung iniisip mo babae ka, okay, sige. Sa isip mo 'yun eh. Kalayaan mo 'yun eh. 'Di ba? Kahit ba naman sa bahay nyo, bumili ka ng isang kahon na napkin eh. Anuhin mo sa sarili mo, kalayaan mo 'yun eh. Pero hindi mo talaga matatakasan ng katotohanan na ikaw ay pinanganak na male. 'Di ba? 'Di ba sinasabi nyo, igalang yung paniniwala nyo, no? Igagalang yung paniniwala nyo. Yun ang sinasabi nyo. Eh, paano naman yung paniniwala din ng iba? Yung mga taong religious, may paniniwala yon. Galang nyo rin yun. Hindi pwedeng kayo lang lagi igagalang. Ano ibig ko sabihin? Di pag kayo ang magkakasama. O sige, sis ang tawagan nyo. Kayo yun eh. Pero pag may ibang tao na nasabihan kayo ng sir, form of respect na rin yun eh. Way yun nung kausap nyo para irespeto kayo. Huwag na kayo mag-demand ng higit pa doon. 'Di ba? Binanggit niya ang nakasaad sa Iloilo Regulation Ordinance. Tingnan nga natin to. Basahin nga natin kung ano yung nakalagay dyan. Nakalagay nito. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the law. Anong dyan? Ito, Anti-Discrimination Ordinance of Iloilo. Tingnan nga natin to. Ito yung sinasabi niya eh. This important measure was passed with the guidance and oversight of Vice Mayor Jeffrey Ganzon as presiding officer, Councilor Lizelle Joy Zulueta Salazar. Discrimination has no place in our city. The Anti-Discrimination Ordinance, diba? Number 2018-090 prohibits any form of discrimination based on sex, gender identity, sexual orientation, race, color, descent, ethnic origin, or religious beliefs. Unlawful acts, refusing employment, ito. Kung i-deny kang i-employ kasi ikaw ay bading, kasi ikaw ay maitim ang kutis, kasi ikaw ay ganyan, yung lahi mo, di ba? Denying school admission, bawal kang tanggapin sa restricting access to public places. Bawal ka sa mall, halimbawa, o bawal ka sa park or sa mga public office dahil ikaw ay bading, dahil ikaw ay ita, dahil ikaw ay hindi lang gender to ha. Depriving of housing, pabahay, withholding goods and service, subjecting individuals to ridicule. Saan papasok yung sinasabi ng bading na anti-discrimination daw sa Iloilo? Ito, restricting access to public places. Pwede ka naman Pwede ka naman mag-CR eh. Hindi lang talaga doon sa nakatalaga na lugar para sa'yo. Hindi ka naman dinideny mag-CR eh. So kung ito ang gagawin mong grounds,
Eh mga lalaki, pwede ding gamitin ito. Papasok ako sa CR ng mga babae. Tapos pag pinagbawalan ako doon, na lalaki akong papasok doon, sasabihin ko ito, restricting access to public places. 'Di ba? Ano magiging dahilan nila? Kasi hindi ako babae. 'Di ba? Ganun din sa inyo. Yung pag-CR itself, pwede. Kaya lang doon sa tamang lugar. Ba? Kasi ito ha, kakausapin ko yung mga babae dyan sa comment section. Payag ba kayo? Na may makasabay kayong ganun? Maybe yung iba pumayag, pero I'm so sure uncomfortable kayo pag nalaman yung lalaki yung kasabay nyo dun. Kasi ang mga Pinoy, likas na conservative yan, di ba? Di ba, kung ikaw ay ito, yung Gabriela, saan kayo kakampi? Sa tunay na babaeng janitress o dyan sa LGBTQ? Di ba? Walang sinabi, pasok ka naman eh. Anong form of discrimination? Walang ganon na may kaugnayan sa sexual orientation. Hindi ka diniskrimina. Umaasa raw siya na may gagawing aksyon ang management ng shopping center sa kanyang reklamo. Samantala, nag-post din sa Facebook ang LGBTQ Affairs Iloilo hinggil sa posisyon nila ng insidente. This kind of treatment is unacceptable. Malamang mga LGBTQ plus din yung yung nag-post nun, di ba? Iloilo has long prided itself on being safe, inclusive of space for people of diverse SOGIs, sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. Okay, sabi nilang ganon, this kind of treatment is unacceptable. Iloilo has long prided itself on being a safe and inclusive space for Filipino of diverse SOGI SC. So kung ganon, paano naman yung feeling ng mga babae na nandun? Paano pag sila naman yung naka-feel ng hindi sila safe kasi may lalaking nakapasok doon sa kanila? Ipaprioritize kayo? Kapal nyo ha? Kayo yung ipaprioritize kesa doon sa mismong babae? Incidents like this directly undermine our collective effort to uphold dignity, respect, and equal rights for all. No, hindi to pagiging equal Pagiging superior ito. Yung gusto nyo. Dahil kung equal tayo, di ba, bilang lalaki, ako, alam ko na hindi ako pwede dun sa CR ng mga babae. Dapat kayo din, ganyan din na iniisip nyo. Di ba? Discrimination has no place in Iloilo City. We call on establishments to uphold the rights of every individual regardless of their GSC and to ensure that restrooms, workplaces, schools, and all public spaces remain safe and respectful environments for all. Nabanggit din ng grupo na handa nilang idaan sa legal na usapan ang pangyayari para magkaroon ng hustisya ang nangyari kay Ana. Ano masasabi niyo dito mga kababayan ko? Abangan ko kayo sa comment section. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.